beloved Boss Mike Cervera. Kanilang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong. Eto na, pakinggan nyo mga kababayan. Tinanong namin ang ilan nating kababayan kung approve ba sa kanilang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ang binigay nilang grado sa presidente. Alamin sa Street Hit It Live ni Bam Alegre. Kayo naman ang tatanungin ko. 1 to 10, pinakamababa yung 1. Ano ho ang ibibigay nyong grado kay Pangulong Bongbong? Pinakamababa yung 1. Pinakamataas ang 10. Paki-comment na lang. Baka naman maunahan pa kayo nung mga i-interviewin nila. Eto na mga kababayan. Ano ang pulso ng taong bayan? Natuwa ba sa sona ni Pangulo? Alamin natin yan. Bam! Maris, good morning. Tapos na ang SONA. Tinanong natin yung ilan natin mga kapuso dito sa kalye kung ano yung grade nga na ibibigay nila. Narito ang report card dito sa Street Hirit. Ayan, makinig kayo Tataho na si Jody galit sa pangalan lang galit, pero natuwa naman daw siya sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Nako. Kung bibigyan niya ng grado, 1 ang pinakamababa, 10 ang pinakamataas. 10. 10. 10! Pusham! 10! Pinakamataas ang binigay ni Kuya. Ordinaryong mamayan. Buti pa siya, naintindihan. Diba mga kababayan? Oo, ayan na 10 po ang binigay ni Kuya na grado. Para sa sona ni Pangulo. Grabe! Bakit? Marami raw siyang nagustuhan, pero sana hindi pangako lang ang mga sinabi niya tungkol sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Hindi na natin magbabago, pamahal na pamahal. Perfect 10 din ang grado ng Pangulo mula sa isa pang magtataho na si Roberto Belches. Nako, 10 din mga kababayan! 10! Grabe no mga kababayan i-comment nyo naman ho dyan kung ano yung mga ninyo, yung inyong grado kay Pangulo. Diba? 10 daw ho, 10! Ayan na mga kababayan, next! Tumatak daw sa kanya binitawang mga salita kaugnay ng flood control projects dahil nasa lanta din siya kailan lang. Nako. 10. Yung parting baha, yung sinabi niya, kailangan ibigay daw, sabi ng Presidente. Pasalamat din ako kung ibibigay yan para makatulong ng mga hirap. Gaya sa amin na baan din kami. Nagmarka naman Kita nyo mga kababayan, 10! Grabe no? Gano. Si Armatic pala yan. Okay, eto na. Eto si ate. Ano ang score? sa guro na si Erlinda Maglende ang mga pangako sa edukasyon ng Pangulo. 7 out of 10 daw ang grado niya sa Pangulo. Mabigyan ng laptops yung teacher kasi yun yung pangunahing gamit namin sa pagtuturo. 7 out of 10 mga kababayan. Oo. 'Di ba? Pasado pa rin. Kung baga sa mga kababayan very good. Good. Very good. 'di ba? Ayan mga kababayan, pwede na. 'Di ba no? Sabi rito mga kababayan, mamaya talakayin natin yung labbas na yan. Ang gusto daw ni Abelen de la Cruz, Kuya Mike, gusto ko labbas diyan kami nag-meet ng husband ko. Lalo na iyong double bus tapos aircon. Nako! Nako no, alam niyo mga kababayan, mahirap talaga. Mahirap talaga kalimutan ang isang pangyayari na nagmarka sa inyong buhay. Ano po mga kababayan? Lalo-lalo na mga kababayan, unang-una dyan, yung usaping pag-ibig. Mahirap kalimutan, mga kababayan ko? Napakahirap kalimutan yan. Opo. Yang mga ganyan, kita nyo, nagkatagpo doon sa labbas. At doon na nga nag-umpisa ang isang pagmamahalang wagas. Sana, mga kababayan, dalangin ko sa mga hindi pa nahahanap
ang kanilang forever, abay makasakay nyo sana sa love bus na ipapalabas ng Pangulong Bongbong Marcos. Yo! Na? Mas maigi na huyo na idalangin natin ang makakabuti sa nakakarami kaysa ho tulad ng ginagawa ng kampo ni Duterte. Walang ibang ginawa kung hindi magbanta, pumatay, magbanta. Di ba? Oh, si Pangulong Bongbong Marcos eka. Oo. Ang lahat ng ating gagawin ay dapat para sa taong bayan. Walang maiiwan. At higit sa lahat uli, mahiya kayo sa taong bayan na nagbabayad ng mga buwis para magkaroon ng pondo ang gobyernong. Di ba? Si ate. Nakalimutan na natin si ate. Ano ba si ate? Ate. Para makatulong ng mga mahirap. Gaya sa amin na baan din kami. Aha. Nagmarka naman sa guro na si Erlinda Maglende ang mga pangako sa edukasyon ng Pangulo. 7 out of 10 daw ang grado niya sa Pangulo. Mabigyan ng laptops yung teacher kasi yun yung pangunahing gamit namin sa pagtuturo. Sana na-add to cart na, no? Yung Na-add to cart na binuro nga yan ni Binuro nga yan ni Buday, di ba? Binuro sa bodega hanggang masira yung karamihan. Natandaan niyo po ba yon? Yung bilyon-bilyong halaga ng mga gadget, mga laptop, at kung ano-ano pa na pangangailangan ng mga guro at mga estudyante. Natandaan niyo po ba yon? Yung pong binuro doon sa bodega. Panahon pa ng tatay niya, mga kababayan, nandoon na yung mga laptop, gadget at kung ano-ano pa. Abay, alam niyo ang ginawa? Hindi pinamahagi. Bakit huka nyo? Kasi kapag pinamahagi ni Buday, hindi kikita. Diba? So yan, mga kababayan. Puntahan nga natin. Etong labas na sinasabi. Eto, sa labas, good news. Pasok. Magbabalik ang makasaysayang love bus sa mga kalsada. Ngayon, Nako, ayan na muling magbabalik. Sa mga kalsada. Yan, 1.5 million na laptops. Kita nyo? Ang love bus, mga kababayan, good news ito. Malamang kung hindi nyo natagpuan sa tricycle, sa UB Express, sa jeep, at sa LRT, yung inyong forever, baka eto na ang tinadhana talaga, mga kababayan. Etong labas, nako, matindi ito. Kaya siguro, mga kababayan, pinangalanan ng labas, kasi nga marami nagkakatuluyan dyan. Baka naman pwede nyo, lagyan nyo na rin ng isang kwarto. Isang kwarto para sa mga magkakatuluyan dyan. Ito na, labas para sa mga Pilipino, mga kababayan. mas moderno, mas makabago at mas libre para sa lahat ng mga pasahero. Ito po ay bahagi ng bagong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Direktiba na yan, narinig po natin yan sa sona ni Pangulo. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga kababayan ko? Alam nyo, hindi lang naman para sa pasahero yan. Pwede rin kasi, mga kababayan, na gamitin para sa mga turista. Kapag may mga ganyan, mga kababayan ko, yung iba na walang ganyan sa bansa nila, abay pupuntahan para lang makasakay. Nagigets nyo po ba? Kasi marami akong napuntahan bansa, sa Australia, meron po silang ganyan para sa turista. Ginagamit yan para sa turista. Diyan po sa Vietnam, meron din Sa Amerika, meron din sa San Francisco, California, mga kababayan, meron din. Lahat yan, mga kababayan, nasakyan ko. Mga kababayan, naaliw ako . 'Di ba? Kasi gagala-gala ka bang ganyan? City tour ba? City tour. Di po ba? Kahit Sampa sa Korea. Meron, mga kababayan. Di ba? Ang dami. Tuloy.
Ano nga ba ang pinagkaiba ng lumang Love Bus sa bagong bersyon at saan ba ito nagsimula? Nagsimula yan kay First Lady noon. Ano na ang pagkakaiba? Yan, dyan ako gustong interesado. Dyan ako interesado, mga kababayan. Dito sa Hong Kong, meron din. O, kita nyo? Di ba? Sa Taiwan, meron din. O, kita nyo? Yan, di ba? Tuloy. Ano ang pagkakaiba? Sa luma at bago. Narito po ang ulat ni Brigada Jigo Custodio. I-brigada mo. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, muling bubuhayin ng kilalang-kilalang love bus, isa sa mga simbolo ng makabagong transportasyon noong dekada 70. Kita nyo, dekada 60 pa. Panahon pa ni Makoy. Nandito si DJ Byron. Sa mga hindi pa nakakapag subscribe din subscribe nyo na to. Di ba dyan sa San Francisco merong ganyan? Di ba? Tuloy. Hindi lang natin ibabalik ang love bus. Gagawin pa natin itong libre. Nako, mga kababayan, ang love bus gagawing libre. Grabe naman. Kung sa panahon ni Digong yan, pagkakakitaan pa niya yan. Kay Pangulo, libre lang, mga kababayan ko, libre. Diba? Saan kayo nakakita ng ganyan, mga kababayan? Tapos sasabihin nila, bangag daw yan. Sasabihin ng mga tangat bobo, bangag yan, bangag. Minsan, alam niyo, mga kababayan, baka sila talaga ang bangag. Ano kaya tinitira ng mga DDS? Sinisinghot siguro ng mga to, yung mga puwet ng mga Duterte, Diba? Ito na. Swerte nyo, libre. Kami dito, may bayad. Tuloy. Taong 1975, nang unang umarangkada sa Maynila ang love bus, isang makulay at air-condition na pampasaherong bus na inilunsad ni dating First Lady Imelda Marcos. Kita nyo, tama ako. Si First Lady Imelda Marcos ang nagpasimuno niyan. Kita nyo? Tuloy. Sa ilalim ng Metro Manila Transit Corporation. Bukod sa iconic na kulay asul at pink, ang love bus noon ang kauna-unahang city bus system sa bansa na may centralized air conditioning, fixed bus stops at ticketing system, bagay na itinuturing na moderno sa panahong iyon. Nung panahon na yan, mga kababayan, kita nyo naman yan, ganyan. Di po ba? Di po ba? Saan kayo nakakita ng gano'n, mga kababayan, binabalik? Nung panahon ni Cory, tinanggal lahat yun Alam niyo po ba yun? Lahat ho ng love bus, pinace out. Opo. Ewan ko pa sa mga gunggong na yan, Hindi ba pwede na yung sumisikat sa bansa, imbis na i-pace out, abay dapat to pag-ibayuhin. At kailangan pagandahin lalo, i-improve lalo. Sa kanila, mga kababayan, nga. Di ba? Tingin ko naman, pre ang wifi. Tuloy. Ngayong 2025, muling magbabalik ang love bus sa bago nitong anyo. Mas moderno at mas makabago, pero huwag pa rin sa dati nitong disenyo. Ay, ganun pala yun. Hawig pa rin, Presi TV. Elena Capistrano. Corazon Cruz. Tako, mga kababayan. Ang daycare. Kay dating First Lady rin at saka yung Bliss, kabahay. Ayon sa Department of Transportation, agad nilang gagawin ang direktiba ng Pangulo at pag-aaralan nila ito sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, pilot testing ng love bus ay nagsimula na sa Davao at Cebu. Kita nyo, inuna pa sa Davao? Grabe kayo. Alam nyo, dito ko na nalalaman talaga ito. Naku, ewan ko ba, taga Davao, kayo pala nauna rito, Sa pamamagitan ng gobyerno ni Pangulo, kayong mga taga Davao na una pa na nagbenepisyo, tapos galit na galit pa kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Asan ang utak? Asan ang utak?
sakit sa ulo nila, no? Oh, sige tuloy. Susunod ng iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Oh, yan oh, kita nyo. Inuuna, ang Visayas at Mindanao. Dito sa Luzon, wala pa. Oh. Sige. Target naman ng DOTR na masimulan na ang nationwide program bago matapos ang taon. Kita nyo, bago matapos ang taon mga kababayan, sisimulan na ho yan sa pangkalahatan. Kasi puro haters daw kasi ang mga nasa Davao. Utak ka burak. Yun na nga. Grabe, no? Tapos mga kababayan, hindi yata nila, alam nyo, hindi nila na-appreciate yung pong ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawang sakripisyo, sa ginagawang kasipagan, at ginagawa hong pagpuporsigi para ho maibigay ang lahat po ng mga ikakatuwa nating lahat ng mga Pilipino ay grabe. Oo. Baliwala sa kanila. Yan na, Boss Mike. Sila mauna kasi mga reklamador. Yung mga reklamador talaga nauuna, no? Oo. Sige, tuloy. In the heart of... Yung mga kababayan ko, ha? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!